May comment dito si Ma'am Maylene na maaring makatulong ito sa pag-build ng matibay na relationship. Pag-manage ng matibay na relationship. Yung pundasyon hindi basta-basta matitibag. So ito, comment ito ni Ma'am doon sa aking vlog na title, ano ang mga pambihirang skills ng mga kabit, bakit ka naagawan ng husband. So ginawa ko po itong vlog na to dati just to raise awareness kung ano yung mga kakayanan ng mga kabit. Kasi itong comment ni Ma'am na to ang reason why kung bakit ko ginawa yung vlog na yan. And it happened na ikinoment niya dito. So basahin natin. I remember this when I was attended our family planning seminar before we got married. Ito, sabi niya, be a kabit to your husband. Okay, ulitin natin. Be a kabit to your husband. Ano ang kinalaman nito sa pagbibuild ng matibay na pundasyon ng mag-asawa o yung marriage? Paano nito na manage yung marriage? Paano nito napapahaba yung relationship? Nagkokos ng long-term relationship. Ano yung kinalaman nun? Well, to make it shorter, ang terminology na kabit, pangit sa ating pandinig, pangit sa ating isipan. But you know, kung i-analyze natin yung word na kabit, meron tayong makikita ditong aral. And ito yung ipupukol ko sa inyo. Be a kabit to your husband. So bakit nga ba nangangabit ang husband? Ibig sabihin, meron nakikita yung husband na special dun sa kabit na hindi makita sa wife. Ito yung mga shortcomings ng mga wives. Pag sinabi kong shortcomings, ito yung mga hindi maiprovide ng wife sa kanyang husband. Ang ginagawa ng husband, naghahanap ng magpo-provide ng mga kakulangan ni wife. So bakit nga ba humantong sa kakulangan si wife? Humantong sa kakulangan si wife kasi kasalanan ni mister, ni husband, dahil hindi sinabi ni husband yung problema na yon na nararamdaman niya sa kanyang wife. Kaya yung wife niya walang idea kung ano yun at hindi nagawa ng paraan ng wife. So kasalanan niya ng communication. So may problema sa communication yung mag-asawa. Well, balik tayo. So yun na nga. So ang nangyari dito, nag-outsource si mister ng kakulangan ni wife sa kabit. So yung kakulangan na yun ang kailangang malaman ng wife. Kailangan maging kabit siya. Kailangan malaman niya kung ano yung kakulangan na yon at kailangan maging kabit siya. Uulitin natin, kailangan maging kabit siya ng kanyang asawa. So dual purpose ito. Double action para tong shotgun. Okay? Isang potok pero madaming tatamaan. So wife ka na, kabit ka pa. So ano yung meron sa kabit muna? Kung bakit kailangan maging kabit ng wife? Una, ang mga wife ay romantic. Ang mga kabit ay sobrang romantic. Okay? Hindi kasi alam niyo kung bakit in-emphasize ko na romantic ang wife, kasi baka sabihin niyo ganun na lang ba talaga kami? Hindi na ba talaga kami romantic? So romantic pa rin kayo, pero mas romantic yung kabit. At itong pagiging romantic na to ay nawawala kay wife. Ito kay kabit hindi. Ito kasing kay wife na pagiging romantic, naapektuhan ng pag-aalaga ng bata, naapektuhan ng trabaho niya, naapektuhan ng gawain bahay, naapektuhan ng problema sa buhay, etc., 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 etc. So what will happen to yung pagiging romantic ni wife? Bumababa. Kapag bumaba yun, isipin ni husband, pagka long term na, napapabayaan na ako ni wife, unconsciously naghahanap siya ng iba at usually nakukuha niya katrabaho niya, kapitbahay, o kaya ay somewhere else na siya ay na-assigned
sa abroad, no? Nagtatrabaho siya sa abroad. So that will happen. Okay? So what will be our solution in this? Be a kabit, be romantic. Kung kayo ay romantic na, doblehin nyo pa yung pagiging romantic nyo. Sasabihin nyo, ano si husband sinuswerte? Yes. Kailangan nyo gawin yun. Alright. Another one. Ang mga kabit, doon muna tayo sa wife. Ang mga wife ay sexual o sexual. Okay. Ang mga kabit, twice as sexual as wives. Okay? So, ibig sabihin, yung pagiging sexual, sexual ang gagamitin kong term. Kasi pag ginamit ko yung term na sex, baka tayo madali dito ni TikTok. Okay? Sexual. Doble, triple, 4 na beses. Tinatapatan niya yung pagiging sexual ni Mrs. Minsan nga tinatanong pag nasa kama, magaling ba yung Mrs. mo? Oo, ganito yung ginagawa ni Mrs. Ganyan yun Ang gagawin ng kabit, dodoblihin niya yun. Yung sarap na nararamdaman niya, dodoblihin. So that will happen. Kaya, mahuhook itong lalaki o si husband dun sa kabit. So, anong gagawin natin dito? What's the solution? Be a kabit. Be sexual. Sasabihin ng iba, bakit puro na lang ganun? Because it's necessity. No, necessity yan. So, kailangan, dalawa. Kailangan romantika, mapagmahal, malambing. Yun ang ibig sabihin ng pagiging romantic in my own perspective. Pangalawa, kailangan sexual ka. Pag yan dalawang yan nasa iyo, kabit ka na. Kailangan doble yung effort mo, doble yung effort mo dito. Ngayon, maghahanap pa ba si mister? Oo, maghahanap yan. Kung maghahanap yan, kung sasabihin yung babaero yung malandian or whatever, pero babalik yan sa inyo. Or kaya, hindi na siya maghanap. So, you see, nalilesen yung chances na maghanap siya ng iba. Or kaya, ay napapabalik nyo siya because of that. So, kung may kabit ang asawa nyo, maybe this will help. I'm not sure, but it might help. So, be a kabit to your husband. Ngayon, kung may kabit na yung husband nyo, be a kabit to your husband para bumalik. Doon naman sa wala pang kabit ang asawa, be a kabit to your husband para hindi na maghanap ng kabit yung husband nyo. Okay? Clear tayo dyan. What is our goal here? Our goal here is to strengthen the relationship. Our goal here is to put a very strong foundation doon sa ilalim ng relationship ninyo para hindi kayo matibag. Okay? This is Nurse Ultimano. See you in my next vlog. Bye for now.